Anong tax ang babayaran ng maliit na online seller? Iyon. Magandang yan, katanungan dyan, partner. Kasi kahapon, may kausap akong negosyante. Nag-register siya ng BMBE. Ano ba 'yung BMBE? Ito yung Barangay Micro Business Entities. So, iyan po kapag nagpa-register po kayo ng BMBE sa sa DTI at sa BIR at sa munisipyo, po yan, wala kang babayarang income tax for the 2 years. Wow. Exempted ka sa income tax. So, malaking tulong po yan. Ayun. Magandang gabi mga partners. Ayun, hindi ko narinig yung entrance song ko. Anyway, welcome po kayo dito sa business natin to. Ayun. At syempre ngayong gabi kasama natin si Partner Manuel. Magandang gabi, partner. Good evening, ka-partner Randy. At gising na gising pa ang ating mga kasangbahay. Lalo na si ka-partner Randy. Gising na gising. Yes. Nagkape ka ata. Mukhang nag-brewed coffee ka tonight. Ay, nakadalawa. Lagot. Pero pansamantala, di natin kasama si ka-partner Cres Parihis dahil super busy po ang ating CPA anchor, host dahil sa sobrang dami ng mga trabaho ka-partner Randy. At mukhang nasa ibang probinsya muna siya ngayon. Correct ka dyan, partner, no? But, di bale, nandito naman tayo, partner Manuel, no? Yes. Aalalay dito sa ating programa, di ba? Of course. At nandun pa rin, kompleto ang ating mga segment. At ngayong episode ay tax service ang ating pag-uusapan na naman ka-partner Randy. Yung pong mga gustong magsimula ng negosyo, abangan nyo po ang question and answer portion. Tatadta rin natin ang tanong si ka-partner Randy. Kung paano makapag-start ng legal na negosyo, nakarehistro sa BIR, at pati sa pagre-resibo. Napaka-importante palang alam niyan, ka-partner Randy, ng mga gustong magnegosyo. Correct ka dyan, partner. Kasi kapag nagnegosyo ka, kaakibat yung mga dokumento natin. Kailangan mag-rehisto hanggang 3 yan. Hindi lang 3. 3, tapos bali 6 lahat yan, partner. Wow. Magsisimula ka muna sa DTI or SEC. Number 2, BIR. Number 3, sa City Hall. And number 4, 5, 6, SS PhilHealth Pag-ibig. Nako, napaka-importante. Mamaya po, antabayanan ang mga kasagutan mula kay ka-partner Randy Casilan. At live po kami sa YouTube. Yan po ay sa UNTV News and Rescue. Napakarami na pong subscriber dyan. Maraming salamat. At live din tayo, of course, sa radyo sa 1350 sa AM band. Nasaan ka man ngayon sa mga sasakyan o kaya nasa bahay na ka-partner Randy kasi may mga radyo pa sila eh. Pipindutin lang yung AM. Sa 1350 mapapakinggan tayo. Yan ay sa iba't ibang panig ng Pilipinas, lalo na dito sa Mega Manila, ka-partner Randy. Yes, tama ka dyan, partner. Siyempre, kahit hindi tayo live sa Facebook ngayon, bukas makikita pa din tayo at makikita pa din yung ating show. Siyempre, makikita po tayo sa UNTV News and Rescue and sa business natin to on-air page. Yes. At syempre, kung may katanungan po kayo mga partner sa mga nakikinig po at nanonood po ngayon, pwede kayo tumawag sa 0997-824-9408. Ulitin ko lang po, 0997-824-9408. Ayun, partner Manuel. Tama. At ka-partner Randy ay pwede rin silang mag-follow sa atin sa Facebook. Yan ay sa business natin to on air. Marami po kayong mababalikan ng mga live programs na nandun na. May mga may mga clips na tayo dyan, may mga reels na pwede na sakto na dun sa mga gustong malaman nyo na hindi nyo napapanoorin ng buong full video. Although, ina-upload din po natin yung mga full video ng mga nakalipas na buwan dahil sa alam naman natin ang Facebook kasi nagdi-delete yan ka-partner Randy after 1 month ng Facebook Live, di-delete nila. So kailangan yung full video ay mapanood pa rin sa Facebook, sa YouTube at ganoon din sa TikTok, ka-partner Randy. Yun. TikTok lang ba? Kasama din ba ang
Instagram? Instagram, dun sa full video, kapartner Randy. Ay, mukhang hindi, no? Oo. Reel lang tayo sa Instagram, di ba? Yeah, mga reels tayo. Pero sa mga full video, meron sa YouTube, sa business natin to, on air, at sa Facebook and din, at sa TikTok, may full video na tayo. Kasi ang TikTok, ano naman siya, although talagang malakas ngayon, parang Facebook na rin siya na kahit lagyan mo ng 1 oras, 2 oras na program, video, kayang-kaya ng TikTok. Wow. Yeah. Wow. Magandang balita yan. Yes, magandang balita. Hindi tayo maubusan ng platform. Nasa among platform sila nandun. Paborito nyo ba ang TikTok? Nandun po ang business natin to. Hanapin nyo lang ang BNT on air sa TikTok. Yan. Ayun. At kapartner natin, mukhang may tax paalala ka dahil si kapartner Crest muna ay pansamantalang nasa ibayong lugar. Correct ka dyan, partner. Ngayon po ay March 10, 2026, Tuesday. Nako, deadline po ngayon ng mga 1601C. At syempre, ito na yung tax paalala muna natin. Ito yung submission ng list of buyers of sugar together with a copy of certificate advance payment of VAT made by each buyer appearing in the list by a sugar cooperative for the month of February. At syempre po, kasama din po yung information return on releases of refined sugar by the proprietor or operator of a sugar refinery or mill for the month of February 2026 din. Ayun. At ngayon din po ay e-submission ng monthly e-sales report for all taxpayers using CRM and POSN at mga iba pang mga similar na business machines whose last digit of 9-digit PIN is odd number for the month of February 2026. Ito na, e-filing and payment remittance ng BIR Form 2200M. Exercise tuloy. Excise tax. Kailangan na mag-exercise niya. Kailangan mag-exercise. Excise tax return for the amount of excise taxes collected from payment made to sellers and metallic minerals for the month of February 2026. At sundan na natin din po yung monthly remittance form of final income tax withheld non-EFPS for the month of February 2026 para sa mga BIR Form 1601C. Monthly remittance return ng income tax withheld on compensation at nung 0619E naman monthly remittance form of creditable income tax withheld expanded at 0619F for the month of February 2026. Idagdag ko din dyan yung BIR 2200C. Kung kanina M, ito naman C. Ito ay excise tax return naman para sa mga cosmetic procedures na gustong-gusto nila partner Chris and at EP natin na si Shelo na mukhang medyo masama ang pakiramdam. Yes, kapartner. Okay. With monthly summary of cosmetic procedures performed for the month of February 2026. At yung din po ay BIR Form 1600 DT, yung monthly remittance return of value-added tax, at yung 1600 PT, yung other percentage tax withheld for the month of February 2026. At syempre may kasama pong Alpalisa payslip po yan hindi pwedeng wala. At syempre po yung BIR Form 1606 naman, withholding tax remittance return for onerous transfer of real property other than capital asset including taxable and exempt for the month of February 2026. Ang dami pala nito ngayon, no? BIR Form 0620, ito yung monthly remittance form of tax withheld on the amount withdrawn for the decedent deposit account para sa mga EFPS at non-EFPS filers for the month of February 2026. At syempre po, teka lang, okay na yan. Yan po yung natin, tax paalala, partner Manuel.
Nandiyan ka pa ba? Yes, kapartner Randy, nandito pa rin at na pinapakinggan ng maigi ang iyong tax paalala. Medyo marami-rami pero kailangan nyo ng ating mga taxpayer, kapartner Randy. At Tama ka dyan, partner. Kasi kapag hindi ka dyan nag-file at hindi ka nagbayad, sigurado, penalty ka na naman, di ba? penalty na naman. Magkano ba ang pinakamababang penalty sa ganyan sa iyong pagkakaalam, kapartner Randy? Ngayon kasi, mababa lang ang penalty ngayon simula 2024. Kapag form lang, walang laman, 500 pesos ang pinakamababa. Medyo maliit-liit lang naman. Pero maganda nang walang penalty kasi sayang kung negosyante ka, mapupunta sa penalties ang mga pwedeng kitain. So, malaki-laki pa rin yun. Parang gasolina ngayon. Di ba ka-partner? Hindi ako makamove sa mga grabe ang mga pila ngayon sa mga gasoline stations kasi nagsimula ng tumaas lalo na ang diesel. Napakataas at hanggang sa susunod na mga araw, unti-unti daw tayo ka-partner Randy. Hanggang sa makuha nila yung pinakamataas na presyo ng gas at ng diesel, kapartner Randy. Oo nga. Kaya nga nasabi ko kanina, di ba may withholding tayo? Nasabi natin kanina yung withholding tax, may excise tax dito. Sana yung excise tax naman ng petroleum matanggal na, di ba? Para mabawas-bawasan kay konti. Yun. At yun ang kapartner Randy. At mamaya naman ay yung mga katanungan patungkol sa mga magsisimula ng negosyo. Pero meron ka kapartner Randy taksyonaryo. Wow, thank you, partner Manuel. At yung ngayon, ang gabi ay pag-uusapan natin yung expanded withholding tax. Yan. Ano ba to, partner? Kasi kapag ikaw ay hindi accountant, hindi ka negosyante, mas lalo yung mga normal na na empleyado na nagtataka kung bakit may expanded withholding tax, bakit may bawas. Ano ba to? Para saan ba to? Yun ang mga tanong dyan, di ba? Ang expanded withholding tax po ay isang mekanismo din po ng gobyerno para magbawas ng mga para makapagbayad din tayo, ibabawas natin sa ating mga purchases natin at ibabayad sa BIR po yan. Ito po isang actually partner, maraming klase ng expanded withholding tax dito sa Pinas. Hindi ko mabilang but more than 30 to 50 na klase ng withholding tax expanded. Isa po yung expanded sa professional fee, sa rental. Kapag sa rental po, yung nagbabayad po ay kailangan po magbawas ng 5%. Kapag nagbabayad ka ng professional fee, kailangan mo magbayad magbawas ng expanded withholding tax ng 5 to 10% or 15% para sa mga korporasyon naman tapos ibabayad nyo po yan sa BIR. So, yan po ay bawas yan sa sa income natin. But yan po ay advance payment naman natin sa income tax natin. Binayad na ng customer natin yan yung expanded withholding tax. Kapag naibayad nila, kailangan nyo po humingi ng BIR form 2307 para makakuha magamit natin sa sa income tax natin this coming April 15. Bawas din po yan sa income tax po natin. Ayan po ang taxonary natin ngayong gabi na yan po yung expanded withholding tax. Yun, napakalino nun. Pero kapartner Randy, kasi may nakikita pa akong, siyempre pagtitingnan natin yung mga employees, mga regular, may mga nakalagay na withholding tax. Iba naman yung withholding tax doon sa expanded withholding tax. Tama ka dyan, partner. Sa mga empleyado, ang tawag dyan ay withholding tax on compensation. Ayan po yung binabawas sa sa sweldo natin. Etong expanded po, malawak po to eh. Madami itong binabawas. Katulad yung kapag nagbayad po tayo ng goods or services, expanded withholding tax din po yun. Kung professional fee, gaya ng sinabi ko kanina,
expanded withholding tax. Kapag dito sa Pinas po, kapag hindi ka nagbawas ng expanded withholding tax o yung tinatawag na EWT, yung expense na po na professional fee, possible po, hindi lang possible, magiging disallow ni BIR po yan. So hindi ina-allowed po yan at dinadagdag ng BIR po yan sa sales, kaya yung taxable income mo ay tataas. So lalaki ang income tax mo at lalaki ang value added tax na babayaran mo din. Yun, sana malinaw yun sa mga nagtatanong patungkol dyan. Alam ko, nosebleed para sa atin to. Buti na lang natanong natin kay ka-partner Randy ang tungkol dyan sa taxionary na yan na expanded withholding tax at pagkakaiba naman yan sa withholding tax. Yan pang ating taxionary ngayong gabi at ka-partner Randy, punta naman natin isa pang segment natin ang atin namang Biz News. Biz News. Sa ating Biz News ngayong gabi, palitan ng piso kontra dolyar sumadsad sa panibagong all-time low dahil sa digmaan ng Israel at Iran. May ulat si Cecil Alabata Cruz. Bumagsak sa panibagong all-time record low na 59.50 pesos kada dolyar matapos tumaas ang presyo ng langis dulot ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ito ang pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan. Ayon sa mga analyst, naapektuhan ang piso dahil sa pagmahal ng langis at pangamba sa mas matagal na sigalot sa Middle East. Babala nila kung manatiling mataas ang presyo ng langis, posibleng umabot pa sa 60 pesos kada dolyar ang piso. At yan ang ating balita para sa business natin to. Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Maraming salamat sa iyong Biz News, Cecil Alabata Cruz. Partner Manuel, nakapag-full-tank ka na ba? Actually, noong isang araw pa, Kapartner Randy, yung isang araw pa, maraming pila talaga. At sana ikaw din ay full tank na. Ayoko na nga lumabas ng bahay. At ang swerte, kasi talagang hirap, parang yun, mapupunta na lang halos yung matatraffic ka, mapupunta sa gasolina yung mo, budget. At mabuti na lang, yung mga ngayon Kapartner Randy, yung ang mga nagtatrabaho sa gobyerno, 4-day work sa isang linggo ang kanilang gagawin ngayon Kapartner Randy. At simula na ata. Correct. Ako nga, partner, work from home na ako. Mas maigi, di ba? Kasi tawag dito, kung lalo na sa mga empleyado rin na sumusweldo ng hindi naman ganun katataas talaga o minimum lang, mahirap ang pamasahe at pila sa mga transportasyon or what you call this, mga nagko-commute sa mga PUV at saka sa mga sumasakay sa motorcycle taxi. Napakahirap at napakamahal din. Correct ka dyan, partner. Kanina nga nanonood ako ng TV, partner, no? Marami akong pinapanood na news outlet. Mas nakakaawa pa dahil sa kung dito sa atin nasa 60 pesos lang ang gasolina, 70 mga ganon. Ay sa probinsya pala grabe, 80, 90. Grabe kataas, sobra. Almost 100 pesos na. Oo nga pala. Kaya pala minsan, pag pupunta ko ng probinsya, medyo nga may kataasan compare sa Maynila. Ganun pa man, mas mataas pala ngayon sa probinsya. Kung tataas dito ng ang diesel na lang, aabot daw ng 15 daw di ba Kapartner Randy? Correct. Lalo na sa mga probinsya. Napakahirap. At sabi nga ni Kapartner Chris, baka naman mabawasan ang mga sasakyan ngayon sa EDSA, sa mga lansangan dahil sa sobrang traffic. Baka makabuelo-buelo ka Partner Randy kapag lalabas ka. Kaya lang, naka-work from home ka na. Correct. Ayun. But partner, no? Hindi mo din maiwasan minsan kasi na lumabas talaga. At mag-gasolina dahil kung kailangan mo pumunta sa meeting, may meeting ka sa medyo malayo, di ba? Kailangan mo magdala ng sasakyan talaga. Kung nagmamadali, mas lalo kapag nagmamadali ka. Tama. Kaya parang necessity. Lalo na sa may mga trabaho at may kailangan harapin. Although effective naman nangyari na nung pandemic na naka-work from home ang karamihang mga trabaho. Lalo na ngayon mga BPO Partner Randy, meron silang
panukala na lahat ng BPO na mga kumpanya i-work from home na, lalo na sa panahon ngayon na napakataas ng pamasahe dahil tataas talaga yan sa susunod na mga buwan, at maliban dyan, mataas na rin mga bilihin, hindi naman tumataas agad ang mga sweldo nila, kapartner Randy. Kaya work from home ang sagot ito, nila. may bago tayo mag-gap. May problema lang tayo dito sa bahay. Kapag work from home ka, Ano po yun? tataas ang konsumo ng kuryente. Oo nga, no? Kaya lang, baka naman yung tataas niya ay hindi kasing taas ng ibabayad mo sa gasolina. Matatraffic ka na matindi. Baka hindi naman, hindi ka pantay ng pagtaas ng kuryente sa bahay. Kasi naka-aircon ka. Sana nga ganon. Mas lalo kapag nag-aircon ka, maghapon ng aircon, di ba? Napakainit pa naman ngayon. Nako, grabe. Oo nga. Kaya ligo at aircon. O kaya electric fan na lang kapag medyo okay na, mapress kong konti. Yun ang problema lang natin pagdating dito sa bahay. Yan. At ang problema pa dyan, nagtatrabaho ka na, may ang daming magulo pa sa tagiliran mo. Oo Maraming nga. dyan. At maraming pagkain. At maraming pagkain. Siyempre, kasi luto na luto. O sige, luto ka dyan. Maya-maya kakain ka na naman. Ako. Pero ganun pa man. Tabalalo tayo dyan. Baka yung mga bawal makain mo kasi nandyan lang, nasa ref lang, lulutuin lang ng iyong misis. Aba, sarap kumain. So, ganun pa man ka, partner Randy, malamang yun talaga kasagutan sa problema ngayon, maraming mag-work from home talaga. Na yun. Anyway, mga partner, no? Sige, ano na tayo? Magagap muna tayo, partner. Mukhang marami kang itatanong sa akin. Tad ako ng katanungan sa akin ngayong araw na to. Tatad rin ka talaga kasi itong mga tanong na babasahin ko ay galing naman sa ating mga tagapakinig at tagapanood at gustong magsimula ng negosyo. Ano bang mga permits ang kailangan? Ano bang kailangan pang mag-resibo? Abay, ano bang proseso? At saan sila pwede magrehistro ng kanilang mga sisimulang negosyo, kapartner Randy? Tama ka dyan, partner. Ipaliwanag natin lahat yan mamaya. So, magbabalik muna ang kasanggan nyo sa negosyo, ang Business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mahalagang paalala para sa mga kaibigang motorista. Ang Anti-Destructive Driving Act ay ipinatutupad na sa Metro Manila. Sa batas na ito, ipinagbabawal ang paghawak at paggamit ng anumang gadgets habang ikaw ay nagmamaneho. Sa ganitong paraan, mas maiiwasan ang aksidente dahil ikaw ay nakafocus lang sa pagmamaneho. Maging disiplinadong motorista upang ligtas sa disgrasya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Mga kababayang nangangailangan ng tulong, dininig ng Diyos ang kanilang mga daing sa pamamagitan ng mga biyayang kanilang natanggap mula sa programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Nakakulong po kami, bawal po kami ilabas-labas pag hindi kinakailangan. Pero katulad po nitong programa nyo, talagang malaking tulong po sa amin ito. Lalo na po sa mga walang pambili ng gamot. Talagang sobrang tuwa po namin. Malaking tulong po kayo. Maraming salamat. Ako, masayang-masaya po dahil sa katulad ko po na walang dalaw dito, walang kakayahang magpabili ng gamot. Sa mga nararamdaman ko, talagang malaking bagay po ang programa nyo. Maraming salamat po. Salamat po sa Panginoon. Sobrang galing po. Nabigyan po kami ng pansin para matignan po yung bawat kalusugan namin sa amin. Sobrang salamat po kasi binigyan nyo kami ng pansin. Kahit nandito kami, di porkit preso kami, baliwala na lang sa iba o sa inyo. Binigyan nyo po kami ng pansin. Sobrang salamat po. Tunay na kalinga para sa kapwa. Hatid ng UNTV, Radyo La Verdad 1350. Iba't ibang dahilan ng pagpapasalamat sa biyayang kanilang natanggap.
ipinarating ng ating mga kababayan na napaglingkuran ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Maraming salamat po sa inyong pagsiservisyo dito sa amin, yung kawang gawa ninyo. At napakarami pong tao na natutulungan. Isang napakalaking tulong po na yung hindi namin kaya due to financial constraint ng aming bayan ay nagagawa niyo po sa mga mahihirap, lalong-lalo na dito sa aming bayan. Lubos-lubos na nagpapasalamat sa naging napakalaking tulong ng serbisyo na ito para sa aming barangay. At sana nga po kung maaari ay hindi lamang ito yung unang beses kundi magkaroon pa ng mga kasunod na pagmimisyon. Pag-abot ng tulong sa kapwa, prioridad ng UNTV, Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ayun. 8:43 na ng gabi, mga partners, at nagbabalik po ang Business Natin To. Yun. At ibibigay ko na ang floor kay Yun. Brother Bear kasi mukhang tatadtarin na ako nito. Oo naman. Kasi ang mga tanong dito ay galing din sa mga kasangbahay natin at mga kapartner na nais magsimula ng maliit na negosyo online, kapartner Randy. At maraming talagang kung gusto mong kumita, kasi yan na nga ang parang magiging side hustle ng iba, kapartner Randy. May regular work sila ng 9 to 5 pero gusto nilang kumita pa rin kasi kulang talaga kung susumahin yung mga pangangailangan. So ang mangyayari, didiskarte online, magdidegosyo sila. Ngayon, kapartner Randy, narito po ang mga tanong mula sa ating mga netizens. Ang tanong niya pong una patungkol sa BIR. Kailangan ba talagang mag-register na sa Bureau of Internal Revenue o BIR kung online lang ang negosyo? Plano ko kasi na magsimula ng online na business at magtitinda ako ng mga gadgets, kapartner Randy. Ang tama ka dyan, partner, no? Kailangan po mag-register po tayo sa BIR. Nung isang araw pala, kwento ko lang. Nag-register po ako ng isang negosyo po. Kliyente ko po. Ang nangyari po, doon sa mismo, medyo madami na yung pangalan nito, yung Certificate of Registration. Ito, nandun sa 4th pages po, may seal siya, parang QR code siya, na sabi niya doon, kapag ikaw ay online business ka, kailangan mong ipakita mo sa iyong site or sa page mo yung mismong QR code ng galing sa BIR. So, ibig sabihin, nakaregister ka na. So, ang kasagutan dyan, partner, no, doon sa katanungan mo, ay kailangan mag-register or else, ipapasa ka ng BIR or ng gobyerno. Ito, kapartner Randy, kahit maliit pa lang yan na online business. Correct. Dito sa Pilipinas kasi, base dito sa National Internal Revenue Code, kapag kumita ka na, ibig sabihin, kailangan mag-register. But kung simpleng lang, sa store lang yan, partner, no? Katulad ko dati, nung early 2000, lang ako, sari-sari store. Simple sari-sari store lang. Actually, hindi ako restore muna. Tinignan ko muna ng 1 to 3 months ng kung kikita ba ako o hindi. Siyempre, depende kung sa tingin mo ay kumikita ka naman na talaga, kailangan mag-restore. Kung ramdam mo naman na hindi kumikita, medyo mag-aalangan kang mag-restore kasi gastos din yan, di ba? Yeah. Attorney to. Punti ka na maging abogado, kapartner Randy. Accountant po si kapartner Randy at radio host. Pero ito po, attorney, kapartner Randy, yung QR code ba na yun? Anong laman nun kapag nakita nila po sa page? Ano po yun? Ang nakalagay daw ay
registered taxpayer ka nakalagay. Wow, yun. Eto pa, tanong naman ng isa pang netizen. Ano po ang unang hakbang sa pagparehistro ng online business sa Pilipinas? Pwede hubang online lang? Kasi mahirap pong bumiyahe at tataas ang presyo ng pamasahe at gasolina. Updated. Nakasegue. Oo nga, may dahilan. Tama naman yung partner, no? Kasi sobrang taas ng mga natin, pamasahe, gasolina, kahit nakamotor ka ngayon. Nako, umaaway na ngayon mga natin, mga partner natin na mga riders, di ba? Yes, anyway, ang kasagutan diyan, partner, no? Ngayon pong simula nung before pandemic, lahat po ay hindi ka na kailangan pumunta sa DTI or pumunta sa SEC para mag-rehistro. Pwede ka na mag-rehistro online. Pupunta ka lang sa website ng SEC or ng DTI. At yung sa DTI, a matter of siguro natin 15 to 30 minutes meron ka ng negosyo. Sa SEC, a matter of more or less half day kaya mo nang i-register ang iyong business online dito ka lang sa bahay or sa opisina mo. Yan. At online pa, pwede. So, may dahilan talaga para wag kang umalis ng bahay. Una, talagang matindi ang traffic at matataas ang presyo ng gasolina. Ito pa ka-partner Randy, kailangan ba talaga ang DTI o SEC registration bago pumunta sa BIR, sabi niya? Oo. Kasi kapag walang registration ka from SEC or DTI ay hindi ka entertain ni BIR. Kailangan mo munang yung kung SEC may articles of incorporation po yan at bylaws na naka-attach po dyan. Yan po ipapakita nyo po sa BIR na katunayan na may nag-register po kayo ng negosyo. Ganon din po yung DTI. May certificate po yan na ini-issue ang DTI na ito na din po yung katibayan na ikaw ay magninegosyo ka na. Yun. Mula naman kay Riza, magkano naman po ang gastos sa pagparehistro ng maliit na online business? Yan na. Actually, siguro si Kapartner Randy, dun sa tatlong ahensya na nabanggit mo, BIR, DTI, at iba pa, magkano kayo pwedeng gastusin sa rehistro? Malaki kaya? From Riza din. Ay doon sa SEC alone. Sige, punta muna tayo DTI para mas mura-mura. Sa DTI po, yung pinakamura po doon, yung barangay level, it's only 200 pesos sa DTI. Mura. So napakamura. Kapag nagparehisto ka naman sa after that, punta kay BIR, parehisto ka, ang gagastusin mo lang diyan yung resibo. So resibo, wala, yung books of accounts, wala din naman, mura lang din naman yun, more or less, nasa 30 plus lang naman yung books of accounts. At yung pagpaparehisto naman sa BIR, wala naman bayan. Ayan. So, more or less, gagastos ka ng kay DTI 200, more or less, nasa 1,002 yung yung resibo. More or less, di sa 2,000, 3,000 lang. Ang medyo may kamahalan dyan, partner, no? Doon sa kay City Hall. Pwede ka mag-start dyan ng 4,000 to 5,000 ang registration mo kay City Hall. Okay. At medyo matagal pa ang pagpapawisto dahil may zoning pa yan, etc. pa yan. So, right now, may online na din naman yan yung sa mga munisipyo. Pwede ka na mag-apply din ng business permit online. Yun. Medyo mahal yung sa City Hall, Kapartner Randy. Yun na yung mayor's permit ba? At barangay clearance o barangay permit? Mas lalo kapag nasa bandang Manila, good luck sa garbage fee. Mas matindi yung garbage fee. Nako. Correct. Kasama yung kahit online lang business, Kapartner Randy? I think yes, kasi may isa akong nagsabi sa akin, nagreklamo 48,000 kanyang garbage fee. Naku. Online lang daw sila. Nako, pero kailangan kasi pero hindi naman sa ibang city sa Metro Manila. Iba lang talaga ang Manila. Manila lang. Sa ibang city naman okay. May discount pa nga yung iba.
May discount din pala. Okay, yan naman katanungan mula kay Risa po yan. Ito ka partner Randy, tanong naman ni Rico, paano kung sa bahay lang ginagawa ang negosyo or online business? Yung ba'y kailangan sabihin sa pagpaparehistro sa BIR? Actually, partner, no, kapag nagparehistro ka, dalawa ng klase yung rehistro mo. Sabi mo nga, sa bahay lang or sa nangupahan ka. Para makatipid-tipid ka, syempre sa bahay muna. Yes. But kapag rinehistro mo ang sa bahay mo, kailangan mo pa din yung number 1, certificate of free use ng iyong bahay para walang withholding tax, wala ding sa mayor's permit, lahat yan libre na lang. So isa yan. Okay lang naman pag-rehistro sa i-rehistro mo yung bahay. But dito sa Quezon City, partner Manuel, no, may isang dyan, may nabasa kami yung isang post. Mukhang kahapon yata kung di ako nagkakamali. Yung application niya ng mayor's permit ay na-deny. Dahil na-decline daw yung zonal clearance dahil daw yung bahay, yung place of business niya ay sa bahay. Okay, so Mukhang may kulang. May kulang. Kulang sa documentation siguro, more or less. Hindi ko alam. Sa ganung problema ka, partner Randy, saan siya pwedeng magtungo para kompleto mabigyan yung requirements? Kasi baka nagkulang lang talaga ng documents. Tingin ko nga doon, partner, no, kasi i-upload mo lang yan yung mga requirements ngayon Kung nakukulangan ka doon sa nababasa mo, pwede kang pumunta sa business permit licensing office sa city hall kung saan ka nakatira o nasa inyong business mo para magtanong ng mga requirements din. At maganda din magpa-assist din, di ba? Tama. At libre naman yon para naman wag ma-deny o kaya hindi ma-aprobahan yung negosyong gusto mong simulan. Kasi sayang ng effort at saka yung mga plano mo, di ba? Masisira lang dahil dun sa hindi ka na-aprobahan. Salamat kay partner Randy. At yun naman, tanong naman ng mga netizens natin at listeners patungkol pa rin sa BIR at buwis naman ito kay partner Randy. Ang tanong po mula sa netizen, anong tax ang babayaran ng maliit na online seller? Iyon. Magandang katanungan dyan, partner. Kasi kahapon, may kausap akong negosyante. Nagrehistro siya ng BMBE. Ano ba 'yung BMBE? Ito yung Barangay Micro Business Entities. So, iyan po kapag nagparehistro po kayo ng BMBE sa DTI at sa BIR at sa munisipyo, po yan, wala kang babayarang income tax for the 2 years. Wow. Exempted ka sa income tax. So, malaking tulong po yan, ang mga partner. Basta't yung ang asset mo ay hindi aakyat ng 3 million and above. Pasok ka dyan sa na yan. Pag sinabi ka, partner Randy, na asset, yung kita ba yan ng negosyo? Hindi tataas hindi partner. Kapag sinabing asset, yan po ang iyong mga ari-arian. Okay. Kasama ang kotse, bahay, kasama po lahat yan. Dapat wag lalagpas ng 3 million yon. Yes. Yan. Yes. Para Siyempre, sige po, dagdag na lang din natin yung ibang kailangan bayaran ng mga taxes katulad ng withholding taxes. Kung may tao ka, compensation. Kung wala naman, okay lang, wala nang babayaran, di ba? Yan pa yung mga babayaran. At may 3% na percentage tax, yan yung mga babayaran din. Kung di ka naka-BMB, may income tax ka. Yun. So mag-BMB na lang or barangay. Anong kapatid ng BMB? Barangay Micro Business Entities. Yun. Para wala ka ng babayarang... At ito, take note yes. Yung naalala ko yung si Dean Kabulay. Yes, oo. Nag-ano siya sa atin, nag-discuss ng BMBE. Naalala ko yun. Kung siswertihin ka, piso lang ang babayaran mo sa mayor's permit.
Yun. Eto pa, tanong naman ni Nina. Naku, marami mga babaeng gusto mag-online business ngayon ha. Mula dyan sa Valenzuela. Ano po, kapartner Randy, ang mangyayari kung hindi magrehistro sa BIR pero nagbebenta na online? Ayun. Actually, partner, no, marami ng ganyan ngayon. Yung na nagdinegosyo na, tapos hindi nakarehistro. Pwedeng i-knock down yung yung negosyo mo. Naku. Ipasa ang iyong negosyo at minimum of 10,000 ang penalty mo dyan kapag nahuli ka. Nako. So, kaya nilang patigilin ang yung kahit na kumikita na yung negosyo. Paano nga, partner Randy, kung pwede bang pagsabihan muna sila o i-notify na pwede bang magrehistro ka para, kumbaga may may warning bago isara po ang negosyo online? Actually, partner, no, yan yung ginagawa ng tax mapping right now. So, yung mga nagta-tax map ngayon ay may warning munang ginagawa sila ngayon. But next time, kapag nahuli ka, penalty ka na. Yun ang sinasabi nila ngayon. Yun. At ihabol natin naman tong tanong na kasi maraming ganyan eh. So nag-open ng business at susunod dyan, patungkol naman sa resibo at itong invoices. Ang tanong naman ng ating tagapakinig, kailangan bang mag-issue ng resibo kahit online lang ang bentahan? Kapartner Randy, paano kaya ito? Actually, partner, no, hanggang December 31, 2026, lahat po ng mga negosyante online. Kailangan po digital sales invoice po. So, more or less kailangan na tayo magparegister ng digital. Hindi na po yung nakapad na pinapagawa natin sa printing services natin, printing mga negosyong may printer. Yes. Hindi na po gano'n. Sa computer na po lahat. So, mga ilang buwan na lang i-implement na talaga yung pag-i-issue ng resibo online. Yung pag sinabing online ka, partner Randy, isi-send na lang sa'yo yan through email ang iyong Yes. resibo? Parang sa aeroplano, di ba? Yes. Sinesend na lang yung natin, resibo natin, di ba? Sa mga platform, sa mga natin, kapag sa Shopee, sa Lazada, ay papadala na din ngayon kung i-request mo. Ayan. Mukhang hindi pa automatic yata ngayon. Kailangan mo nang i-request. Parang sa isang ninyong discussion with Kapartner Crest na kahit maliit lang ang negosyo, hindi naman lahat na bumibili like kiosk. Halimbawa, ditinda ng siomai at rice, hindi naman lahat nagbibigay ng resibo. Pero kailangan, pwede ka mag-request ng resibo kahit maliit ang binili mo. Yan. Tama ka dyan, partner. Mas lalo kapag ito ay gagamitin para sa negosyo kasi reimbursement mo, gagawin mo expense, kailan ang resibo. Kung sa iyo lang naman as personal consumption mo, it's okay na walang resibo naman. Yun. Basta hindi lalagpas ng 500 pesos. Yan, hindi lalagpas ng 500 pesos. Napakarami pa lang mga dapat linawin dyan. Kaya lang, tatadta rin sana kayo. Kulang pang itatadtad po sa inyo, Kapartner Randy. Marami pang tanong dito baka sa susunod na lang ito na episode dahil marami talagang gustong magtanong at magsimula ng mga online businesses. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan talagang madiskarte sa buhay. Kapartner Randy, magpapasalamat na tayo sa ating mga listener, viewers ng business natin to dito sa Radyo La Verdad 1350. Nakasama natin sa technical nag-iisa. Napakarami niyang kamay. Naging octopus din siya ngayon. Si Rases Bayuga. Maraming salamat, Rases. Sa mga nanonood sa Facebook, abangan niyo po bukas. Makaka-upload po ang full video ng episode po na ito ng business natin to. Sa ngalan ng ating EP, Pagaling Ka, Miss Shelo Cotellion Tabian, maraming salamat. At sa ngalan ng ating station manager, Miss Ander Rentoy, maraming salamat. At sa ngalan, of course, ng ating makakasama naman next episode, si Kapartner Crest Perhis. Busy lang po siya ngayon, kaya kami muna ni Kapartner Randy. Ako naman si Manuel Recuenco, Brother Bear. Kapartner Randy. Ayun. At partner, magkita-kita ulit tayo sa Thursday, 8 to 9 na tayo ha. Hindi na tayo 7 to 8. Nausod-usod lang tayo at para marami makapanood sa atin
So, ulit tayo, kita-kita uli tayo mga partners. So, out na tayo, partner. Yes, Kapartner Randy, at mukhang kailangan mo nang magpahinga at matulog na. Yes, tama ka dyan, partner. Ano na tayo? Sleeping Beauty na tayo. Yun, panalo yan. Anyway, sa negosyo walang imposible. Dahil ang negosyo ay kaya natin. Dahil Business natin to. Paalam, maraming salamat.